Umakyat na sa 4 ang patay habang 17 naman na ang nawawala sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang ilang kaanak ng mga biktima nababagalan daw sa paghahanap sa mga natabunan. Live mula sa Angeles City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang search and rescue operation? Cheryl, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad dito sa Angeles City, Pampanga, kung saan gumuho itong ginagawang gusali na inaasang itatayong hotel dito sa lugar. Itong nasa likod ko, actually nasa may ground zero tayo, kaya nasa likod ko mismo yung pinaka mga bahagi ng mga gumuho or nag-collapse na building dito. No? Mapapansin niyo talagang yung isang pick-up dito na damay din ng mga nagkakapala na talaga naglalakihan ng mga bato, habang talagang halos buong kalsada ang na-occupy na nitong mga gusaling na buwal dito sa area. And you can just imagine, no, yung kapal ng mga bakal at ng mga bato na nandito sa area, kung galing yan sa iba't ibang mga floors, yung bigat niyan talagang halos madurog na yung mga sasakyan at iba pang mga establishmento na nadamay. Ito ang pinaka-Orso Hotel, isang hotel dito sa may tabi. Ito yung pinaka-nadamay dito sa area kung saan halos 1/4 nito ang talagang na-damage matapos ngang nabuwal itong gusali. Sa ngayon, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga otoridad at mga rescuers patungkol sa pangunguna nila sa paghahanap sa nasa 17 nawawala pa mula sa gumuhong gusali. Yan ay kahit halos magdadalawang araw na mula nang mangyari ang malagim na insidente. Kalmado pang eksena nang makuhanan ng dashcam ang bahaging ito ng Oak Street sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga kahapon ng madaling araw. Ilang saglit lang, nangyari na ang malaking trahedya. Bigla na lang gumuho ang ginagawang gusali sa lugar. Nagkislapan ng mga poste ng ilaw hanggang sa tuluyang mawalan ng kuryente at nabalot ng alikabok ang kapaligiran. Parang laruang gumuho at nagkapira-piraso ang 9 na palapag na gusaling itinatayo para maging hotel. Agad nagsagawa ng maingat na search and rescue operations ang mga otoridad. Sa isang video kahapon, dahan-dahang pinuputol ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang mga bakal na pumatong sa ilang biktima. Relax lang, kuya. Try natin hatinan muna dito. Magdamagan ang ginagawang paghahanap. Kaninang madaling araw, nailabas ng mga rescuer habang sakay ng stretcher ang isang biktima ng pagguho. Nawalan ito ng malay kaya pilit na ni-revive ng mga nakastandby na medical team. Yun nga lang, pinawian din ito ng buhay. Pagsikat ng araw, magkasunod na inilabas ng mga rescuer ang 2 pang bangkay. Ang isa, sa bandang labasan lang ng bumagsak na gusali nakuha. Nakausap din ng News 5 ang isa sa mga nakaligtas na construction worker na si Brian Sitangco. Nasugatan siya sa ulo, braso at mga binti. Pilit daw siyang gumawa ng paraan para makalabas mula sa guho. Yung barak ko sa baba ng building. Tapos, nagsaluyan ako ng tutulog. Bumagsak yung bubong ng tinuturuan ko ng barak. Balutan pa ako ng ulit. Sinunit ko na lang ng yung mga bakal na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako minsan. Sa ngayon, umakyat na sa 4 ang mga kumpirmadong nasawi. 2 rito ang construction worker, isang Malaysian national na nakuha kahapon sa nadamay na gusali at isang hindi pa nakikilala. 17 naman ang patuloy pang hinahanap. Maghapon ang ginagawang thermal scanning. Inaalam dito kung may madedetect na heartbeat o body heat mula sa ilalim ng mga debris. Kasabay nito ang mayang-mayang pag-ikot ng mga K9 units sa paligid ng gumuhong building. Umaasa silang may makikita pang buhay. Pati mga tauhan ng MMDA tumulong na rin. Tuloy-tuloy ang pag-operate ng kanilang life detector machine. Bukod sa mga rescuer, nakabantay rin ang mga kaanak ng mga nawawala pang construction worker. Isa na rito ang asawa ni Leia Casilao na 3 linggo pa lamang nagtatrabaho sa site. Aminado siyang napanghihinaanan ng loob na makikita pang buhay ang kanyang mister. Parang lalong mabigat yung pakaramdam ko na titingin ko talaga ako na lang sa panahon ngayon. Kasi oras na yan, siguro wala nang buhay. 24 hours na sila dyan, hindi pa kumakain. Kahit siguro tubig, wala. Puna ni Leia at iba pang kaanak, tila mabagal ang galaw at pag-aksyon ng mga rescuer. Kung nagtutulong-tulong po sila, hindi yung iba karamihan naglalakad lang, nakahiga, nakatambay kung saan nagsisilpon. Siguro po mapapabilis yung kilos.
na makapag-rescue sila ng buhay doon. Paliwanag naman ng lokal na pamahalaan, isinasaalang-alang din nila ang kaligtasan ng mga rescuer. Hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta, hindi naman tayo pwedeng magtanggal ng mga debris kasi siyempre yung structural integrity natin, alam natin na compensate na po. At anytime pwedeng mag-collapse po ang humahawak po sa kanila. Alam po natin mga scaffoldings lang ang humahawak sa mga debris pong ito. Ang kwento rin ng ilang kaanak ng mga biktima, hindi lang 9 na palapag ang itinatayong building. Mayroon pa nga raw roof deck at swimming pool sa pinakataas, bagay na iniimbestigahan na ng mga otoridad. Cheryl, sa ngayon, yung sinasabing bilang ng mga patuloy pang hinahanap ng mga otoridad dito sa area na nasa 17, hindi pa raw yan final. Posible daw yan madagdagan o mabawasan. Depende sa magiging final na bilang mula naman sa mga pinaghahanap pa ng mga individual. Yan ay lalo't yung initial na bilang na yan ay galing lamang dun sa foreman o isang nakaligtas na bahagi nga ng ginagawang construction building. Ang sinasabi kasi may mga nagtitinda rin na nadamay dito sa naturang gumuho nga or nag-collapse na building, kaya isa ito sa mga inaalam pa. Lalo't pahirapan din dahil hindi pa nga nakikipag-coordinate ang mismong may-ari at maging yung contractor nito sa ginagawang investigasyon. Cheryl. Imon, pakilarawan mo nga sa amin, yung lugar kung nasaan yung gumuhong building. Major highway ba yan at maraming iba pang malalaking gusali bukod dyan sa gumuho? Actually, Cheryl, itong bahaging ito yung Chodoro Street dito sa area at makikita ninyo talagang na-occupy na ng napakaraming makakapal na bakal at mga bato na nag-collapse dito sa area, yung buong kalsada. No? Itong Chodoro Street is ito sa mga inner roads dito sa area pero considered entertainment district na ito ng naturang lungsod dahil marami nga mga hotel dito sa area at malapit lang din sa Fields Avenue. Kaya talagang apektado yung ilang mga, hindi lang yung kalsada, kundi yung mga, of course, mga establishment dito sa lugar dahil sa dami nitong ibinuwal na bahagi ng ginagawang gusali dito sa area. Cheryl. Paano kaya nakakadaan yung mga sasakyan at yung mga residente dyan sa lugar niyan? Wala bang balak tanggalin yung mga tambak para madaanan ng mga tao? Well, Julius, itong area na ito, hindi talaga ito pwede madaanan so far dahil halos buong kalsada nga yun occupy na nitong gumuhong gusali. In fairness, marami namang lusutan pa dito sa area kaya may mga lugar pa na pwedeng daanan ng mga motorista at mga residente dito sa area palabas sa pinaka-main highway na Fields Avenue. No? Kaya naman talagang mas madali naman na makakapunta kung sakasakali. Pero syempre, alam naman natin kapag ganitong may na-hamper na kalsada, technically talagang challenging not only for the residents but for the motorists and even the establishments here na nag-ooperate dito sa lugar. Julius. Mon, taga dyan din ba sa Pampanga yung karamihan ng mga construction worker ng gumuhong gusali? At anong tulong na ang naiabot sa mga naulilang pamilya? Alam mo, Cheryl, halos hindi talaga taga rito yung mga construction worker na naapektuhan at patuloy na hinahanap nga ng mga otoridad. Ang ilan sa kanila, yung sa mga nakaligtas na binibilang natin, galing sa Camarines Sur, may iba sa Bulacan, may iba naman sa NCR, na agad namang nagsiuwian sa kanilang mga area matapos nga magbigay ng libreng hatid ng DSWD para sa mga apektadong mga individual. Nagbigay din kaagad ng pinansyal na tulong ang national government para nga sa mga apektado construction worker na nakaligtas nga mula sa insidente, ganun din sa kanilang mga kaanak na patuloy namang naghahanap pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Cheryl. Mon, balikan ko lamang itong may-ari at saka yung contractor nitong building na ito. Sabi mo, ni walang paramdam man lamang. Ano ang sabi dyan ng mayor ng Angeles City na si Mayor Lazatin? Oo, sabi ni Mayor Lazatin, Cheryl, wala pa rin daw paramdam itong mismong may-ari. Although, meron naman daw mga feelers, technically mga kaibigan nung may-ari na nagpunta na sa kanila, technically yung previous owner nung lupa ang talagang nakipag-coordinate sa LGU. Pero yung mismong may-ari, nasa Japan daw, according to the Mayor of Angeles City, Pampanga, at
nakikipag-ugnayan pa sila, nananawagan sila na makipag-ugnayan rather sa kanila para nga at least after ng search and rescue operations, makapag-focus din pagdating sa investigation. Lalo't yun nga, hindi lamang yung structural integrity ang pinag-uusapan, kundi yung mga nagawa na palapag dito sa naturang building dahil initially 9-story lang dapat pero lumalabas sa ilang mga information na lampas sa 9 na palapag ang nagawa na at ginagawa pa. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.